sa Vice President Sara Duterte. Ato ga makauban sa Pikas Linya, makakasama natin mga kabombo sa kabilang linya, si Danilo Cadaning Ramos, Presidente ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Cadaning, sir, maayong gabi, magandang gabi, sir. Maayong gabi, magandang gabi, Bombo Radio Kevin. Long time no see, no hear. Yes, sir. Magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Butuan, sa lahat po nasasakupan ng Mindanao at ang ating mga kababayang nakasubaybay sa iba't ibang panig ng mundo sa inyo pong social media platform. Magandang gabi po at muli karangalan ko po na maging bahagi sa inyong programa sa gabi ito. Okay, Daning, maganda talaga pag gabi makakasama si Daning kasi yung ating mga mag-uuma, ating mga listeners, viewers na mga magsasaka ay pag-araw nasa bukid talaga yan. Pag gabi, itong mga programa natin ay makakatulong sa kanilang mga pagtingin nila sa mga issues ngayon sa ating bansa. Number one, issues, sir, Cadaning, kayo sa Kilusag Magbubukid ng Pilipinas, paano nyo tinitingnan yung kontrobersiya regarding sa impeachment trial ng Vice President sa ngayon yung sa confidential funds po? Alam nyo po, para sa amin, para sa KMP, sa masang magsasaka, masang anak pawis, kailangan po talagang saralitisin, panagutin. At yung pong confidential funds na 612.5 million pesos, para po yan sa amin ay napakalaking bagay dahil alam nyo, ang mga magsasaka po ay nanghihiram sa mga usurero, sa gamit sa pagsasaka, tulad po ng araro, linang, binhi, abono, pestisidyo, upang tanim, bunot at iba pa, karaniwan po 50 to 60,000 pesos ang inuutang ng mga mag-uuma sa buong kapuluan. Yung pong 612.5 million, kasi po meron po kaming demand sa pamahalaan, matagal na, 50,000 production subsidy, 50,000 pesos production subsidy per farmer. Alam nyo, ito po, 12.25 million farmers, including, siyempre, agricultural workers, marami po dyan sa Mindanao, mga manggagawang bukid, fisher folks, including peasant women, ganun po karami ang makakatanggap ng 50,000 pesos. Mahigit 12 milyon. Pangalawa po, Bombo Radio Kevin, may hawak po ako. Ito, ito po yung ginawang sulat, liham, ng ating mga mahal naming kababayan. Inilabas po ito ng bayan at yung pong Kilusang Bayang kontra Kurakot. At babasahin ko po yung pangalawa, no? Hindi deklaradong yaman at 6.7 billion questionable transaksyon sa bangko. Alam nyo, ito, kinuwenta ko rin po, kung ang ating mga kababayan, mga magsasaka, dahil hindi po lingid sa inyo, ang staple food natin ay bigas, at ayon po sa gobyerno, 70 million Pilipinos ang naghihirap at nagugutom ngayon. Ito, kinuwenta ko po, ay 2,500 pesos, 50 kilos of rice, 1 bag of rice, ang makakatanggap po ng halos 2.5 milyong taong bayan. Kaya po pinag-uusapan natin na to, napakalaki po na epekto. Alam nyo, Bombo Radio Kevin, karangalan ko po, ang dami kong naikutang mga eskwelahan ngayon. Bulacan State University, Adamson,
Philippine Normal University at iba't iba pa pong lugar, including po ng PUP at saka po Bulso. Alam niyo po ba na eto, sa amin po sa lalawigan ng Bulacan, last year po ay binawasan ni BBM ng 127 million pesos yung pong Bulacan State University. Ito po, sa PUP, 70,000 po ang mga mag-aaral. Ang proposed budget po is 12.70 billion pesos. This year, ang approved po ay 3.71 billion pesos. Kaya, alam niyo po, nagulat ako. Ang mga mag-aaral sa PUP sa Santa Mesa, 12 to 13 hours sila sa loob ng campus. Sabi ko, bakit? Ang sabi nila, kadaning dalawa, kulang na kulang ang professor, kulang ang classroom, kulang ang mga laboratory lugar sa kanila. Ngayon, sabi po ng ACT, halos 165,000 classroom ang backlog. Kaya po magsasaka, kabataan at estudyante, ganun po ang kulang, pero alam nyo, wala silang 5,000, walang 50 kilos of rice, pero yung pong mga salarin, milyon at bilyon. Kaya po ang aming panawagan, lahat ng sangkot ay dapat managot. At tinatakbo po ng impeachment trial, tingin po namin hindi dapat bigyan bigyang prioridad ay ang teknikalidad, kundi yung substance at essence. At napanood ko po yung interview kay Atty. Kapunan, ang sabi po niya, doon pa lamang sa threat kay Pangulong Marcos at kay Lisa at former Speaker Martin ay pwede na, no? Isa, dalawa. Ito pong pinag-uusapan natin hawak-hawak ko. Ano po ito? Betrayal of public trust, no? Pagka po malalaking tao, hindi makulong-kulong. Pero ordinaryong kababayan natin na pinakusang nagnakaw ng mangga, isang principal po sa Bicol, kinasuhan ng 5,000 piso, makukulong po ng hindi bababa ng 10 taon. Pero ito pong mga tinaguriang honorable, nakabarong, na kumukulimbat sa ating yaman, pinapalaya. Napaka-unfair po ito sa ating mga kababayan. Problema po ng magsasaka, paano yung pagkain sa araw-araw ang ating mga kababayan. At alam ko po, kahit dyan sa Mindanao, grabe po yung hirap ng masang anak pawis, magsasaka, agricultural workers ang mga isda. Kaya ulitin ko po, Sara litisin, panagutin, Marcos singilin. Sige. Sir, ang kadaning ito alam naman talaga natin ang mga stand, yung stand talaga kilusang magbubukid ng Pilipinas, sir. Malinaw, sir, na may pagtutol kayo sa Vice President Sara Duterte. Pero, sir, para sa publiko, paano ninyo mapapatunayan na ang inyong panawagan for the impeachment ay nakabatay, sir, sa ebidensya at hindi sa matagal na political opposition ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Pero nire-respeto ko talaga, sir, yung mga stand ninyo. Hindi namang talaga pang Duterte lang yung kinokontra ninyo. Kahit noon pang mga administrasyon, pag may nakikita kayong mga issues, dinadala talaga ninyo yan, sir. Sa ngayon, sa topic natin, sa impeachment ng Vice President Sara Duterte, baka sabihin ng iba, Duterte lang yung kini-question ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. No. Sa mga past administration, andyan din sila. Ginagawa nila yung, nagiging watchdog sila para sa lahat, na hindi lang para sa mga mag-uuma. So, sa topic lang ngayon, itong sa impeachment ni Vice President Sara. Yan, sir. Paano yan? Paano nyo tinutulungan yung ating mga mag-uuma for them na timbangin talaga, sir, based on evidence, yung mga issues, sir, against the Vice President? Alam nyo, para po sa amin, hindi po pwede na haka-haka, baka, kundi based on facts, substance, at ano po yung nangyayari.
hindi naman po lingid sa atin kahit po doon sa lumabas na Commission on OWA audited report. Aha. Yung pong 125 million pesos only in the Philippines. Nung una nga po, ang alam namin, 11 days lumilitaw, 24 within 24 hours pala. Kaya nakita po natin na yung sinasabi na pondo para sa confidential intelligence fund, nakita po yun na sa maraming pagdinig ng Senado. Kaya nga po ang observation namin doon sa mga Defense Council, delay, pag hindi po i-delay, kontrahin, at ang tinitingnan po ay yung technicalidad. Tingin po namin, ang impeachment trial is a political process. Hindi naman po ito katulad sa mga RTC o sa mga regular court. Kaya tingin po namin, maliwanag pa sa sikat ng araw ang basihan. At hindi po ba, hindi naman maidepensa ni BP Sara. Hindi nga siya nagpapaliwanag. Nagpunta nga siya doon, nag-media lang, tapos ngayon nasa labas ng bansa. Kaya ang mga kababayan po natin nagsusuri at siyempre po, pag inugnay natin dito sa flood control project, alam nyo, ang amin pong, sa buong bansa po, ang number 1 binabaha ang Pampanga, pang-4 po ang Bulacan. Pero sa kontrobersya po ng flood control project, number 1 po kami sa buong bansa. 9.8 billion, 9.3 billion. Ang sabi po ni Yusek Bernardo at saka ni Bryce Hernandez, District Engineering Office sa Bulacan, Assistant Engineer, 15 to 20%. Bakit ko po ito binabanggit? Kasi ang totoo po niyan, hindi naman kay BP Sara lang. Sistema po sa ating bulok. At kami po, ang panawagan nga namin, kung merong reyna ng korupsyon, si BP Sara, ang hari, no other than Marcos Jr. Kasi po, yung kanyang intelligence fund, confidential at iba pa, grabe po. Kaya po, talaga pong ang panawagan namin, lahat ng sangkot, dapat managot, simula sa tuktok at bulok na sistema, baguhin. So, meaning sir, dapat talagang mag-monitor each and every moment yung ating mga magsasaka, ating mga mag-uuma regarding sa ang Pangulong Marcos, ligtas siya kasi hindi natuloy yung impeachment trial against him kasi hindi sinuportahan, sir. Pero sa Vice President, dahil... Yes, sir. Totoo po yan. Hindi po dapat selective. At hindi po yung mga politiko, mga congressman, senador, ang pinoprotektahan ng isa kasi may pro Duterte, pro Marcos. Kami po, hindi po ito usapin nung bagay na yun. Kundi dapat po, dalawa lang yan. Mali, tama, masama, mabuti. At ang nangyayari po, yung mga magnanakaw na plunderer, ligtas, pero ang taong bayan. Alam nyo, hirap na ulitin ko po. Yes. Hirap na hirap ang mga magsasaka, mga mag-uuma, lalo po nitong mga serye ng bagyo, kalamidad, at hindi po lingid sa amin. Even Davao City, nakita po namin kung paano binaba. Pero in the last 3 years term ni Paulo Duterte, 51 billion pesos po yung kanyang pork barrel, pero ang approve lang ng GAA ayon sa COA is only 13 billion. Kaya po, hindi po ito magkakahiwalay. Kaya ulitin ko po, ang posisyon po namin, BP Sara Duterte, litisin, panagutin, lahat ng sangkot dapat managot. Kasi po, iugnay ko lang, isipin mo, si former Secretary DPWH Manny Bonoan, hindi ba gustong iligtas ng ombudsman? Gagawin witness. Kasi po, tingin namin, pag humarap yung sa publiko, the appointed secretary ang no other than yung kanyang amo. So, BBM.
So, kaya po kailangan tayong mapanuri at binabati ko po ang ating mga kababayan sa mga nakaraan na talaga pong Luzon, Visayas at Mindanao at kahit sa labas ng bansa, kumikilos po sila para panagutin ang lahat ng sangkot. Hindi po lingid sa inyo. Nagpunta si BBM sa US, sa Canada, sinusundan po ng protesta. Kasi po, mulat na ang ating mga kababayan, lalo po ang mga kabataan. At gusto pong banggitin, ang sabi po ng gobyerno, yung mga kabataan ay huwag pa uto, mahihina. Hindi po totoo yun. Kahit sinabi ni Senador Robin, ang kabataan po natin ay nagsusuri, at sila po ay may kakayanan na magsuri at kumilos at malaking bagay sa pagkilos nila para sa pagbabago. Kasi po kami na mga senior, siyempre mga ilang taon pa ba, pero yung pong mga kabataan, ikaw kung meron kang anak at mga kapatid, ang ninanakaw po hindi lang buwis, kundi ang magandang kinabukasan ng ating bayan. Kaya po dapat na itong matigil, managot. Kaya po, sa pangalan po ng KMP at ng Masang Anak Pawis, binabati ko po ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa labas sa kanilang pagkilos. Sa kabila po ng red tagging, terrorist labeling, isipin mo naman, alam mo, nananawagan kami ng lupa, pagkain, palakasin ng lokal na produksyon, pero inaakusahan ng mga turista at mga masasamang tao. So mali po yon. Katunayan po, ang pinaglalaban namin, hindi lang issue ng mga mag-uuma, kundi issue ng taong bayan. Lupa para sa magsasaka, at mamaya pag-uusapan natin, pero gusto ko nang banggitin, lupa para sa magsasaka, hindi sa taksilika, lupang ninuno, hindi sa mga dayuhan, at hindi para sa interes ng naghaharing Uri at Ilan. Sige, enough for the impeachment. Dito sa Paksilica, sir, ang kilusang magbubukid naga Pilipinas, ano ang pananaw niyo dyan, sir? Ano yung pinakamalaking nasasabi nating banta ng Paksilica sa mga magsasaka sa lupa, sa tubig, sa kuryente, o land conversion? Sir, bakit nyo makikita ang may panganib, may malaking panganib itong dala? Okay. Meron lang po akong i-quote na ito po yung sinabi ni Helberg sa nakaraan na ito pong sa atin ngayon, teka, hinahanap ko, pero anyway, kausap po namin yung mga magsasaka at saka AITA nung nakaraang araw, nung pong August 6, na-meet namin. Pero babawitin ko po na dito sa pinag-uusapan natin, meron pong mga 4 hanggang 5. Wikang English po ito, babanggitin ko lang. Ano po yung masamang epekto, hindi lamang sa mga taga-Luzon. Isa po, displacement of local communities, the wanton plunder of our land, water, and energy resources, and the blatant violation of our national sovereignty sa atin. Ngayon, alam nyo, napakalaking peligro ito sa atin. Kasi po sa US, ayaw na pong pumayag ang ibang-ibang panig ng Estados Unidos na magkaroon ng tinatawag nilang AI, Artificial Intelligence. Ngayon sa atin, ito po hawak ko, minerals and militarization. Sa atin. Yung ating mines, mineral processing, chips, batteries, semiconductor, industries, at saka AI data centers, warfare. Isa-isahin po natin. Okay. Ano ang konkreto? Ito pong pinag-uusapan natin na Paksilica, ang may plano po nito talaga, Estados Unidos. No? At sumama ang Pilipinas, sa lista ko po ay 16 na bansa, pero mahalagang makita natin, no? Hindi magdudulot ito ng industrialization at pagunlad. Remember, 35 years sa atin ng Intel,
hindi naman tayo naging dependent sa electronics. Umalis na. Ang Hanjin, napakatagal po niyan sa Subic Zambales. Hindi po na-develop yung ating kakayanan na magkaroon ng sariling industriya. Kaya sa konkreto, ito, 1,600 hectares ang kukunin bukas na ibinibigay ng BCDA ni CEO and President Joshua Bingkang para dito. 1,600 hektaryang mahigit. Kasama ko po yung mga magsasaka at katutubo, ang kwenta po nila 2 days ago, 2,900 families. May tanim pong palay, corn, gulay. Sinusulatan po sila ng BCDA iniisa-isa. Hindi nga po kinakausap si Mayor Rodriguez ng Capas at yung Governor Yap ng Tarlac. Pero okay. Yung pong pinag-uusapan natin, una, displacement, land grabbing. Pangalawa po, sa pagkain. Isipin niyo po yung 1,620 hectares na pinag-aanihan, kulang na nga po tayo ng pagkain, malaking epekto pa. Pero bukod po dyan, sa tubig, na gagamitin po dyan, ay hundreds of thousands po ang maapektuhan dito sa paligid ng Tarlac. Alam nyo, ang Central Luzon po ang rice granary ng buong bansa. At ito po ngayon ay nakapiligroso na risk sa pagkain. Kaya po, hindi po totoo na tayo makikinabang. Yung pong sinasabi na 30,000, 150,000 magkakatrabaho, pwede po yung sa una, sa panahon ng construction. Pero after noon, wala na. Kaya hindi lang po yun, yung waste. Sa China po, problema nila, yung waste na magiging end yung resulta. At ito po, mahalagang makita natin. What are critical minerals and rare earth minerals, elements? Copper, manganese. Hindi po lingid sa atin yung tanso, manganese. Ito po yung mga hard steel na kailangan po natin yan para sa pag-iindustriya. At ito, bilang panghuli, ang end product po nitong itatayo sa Pilipinas na ang tawag po nila ay yung Luzon Corridor, mula po Subic hanggang Batangas, hindi po lingid sa atin na ang magiging end product niyan, yung pong mga drone, mga jet, at iba't iba pang gamit na katulad ng na-produce nila sa nakaraan para girahin ang Ukraine, Palestine at Iran. Kaya hindi po ito para sa atin. Kaya po nananawagan kami sa ating mga kababayan na magsuri at kumilos at yung pong grupo na nag-press con po nung nakaraan, nakakuha na po ng more than 500,000 signatures. Kaya mahalaga po yung ating mga kababayan sa Mindanao at sa buong bansa ay kumilo. Ito, hawak ko po, halos po 30 countries na sa online petition ang pumirma kaugnay po dito sa panawagang huwag ituloy. Shutdown, Silika. Ang amin pong panawagan ito, lupa sa magsasaka, hindi sa Silika. Lupa sa katutubong mamamayan, hindi sa dayuhan. At panghuli, alam niyo po ba, Bombo Radio Kevin, para po umayon dito, meron pong batas sa atin ngayon. Sa panahon ng BBM, Republic Act 12252, ito po yung 99 land lease. Isipin niyo po, 99 na taon, pwedeng gamitin ng mga dayuhan. At sa pag-alam po namin, 2 to 3 years, wala itong buwis. 99 year lease. Kami po, ang mga magsasaka sa buong bansa, less than 1 hectare ang average na binubungkal. Pero ito, libo-libo. Kaya ulitin ko po, malakas po namin tinututulan itong Silika dahil ito ay hindi para sa mamamayang Pilipino. Ano tingin niyo, sir?
nagsisinungaling yung ating taga-gobyerno, sir? Kasi kinokontra din nila yan na hindi daw gagamit ng maraming tubig, hindi daw gagamit ng malakas na kuryente, hindi daw makakaapekto sa presyo ng kuryente, hindi daw makakaapekto sa mga magsasaka and rural community, sir. Hindi naman po tayo pinanganak kahapon. Ibinabase po natin sa karanasan at pagsusuri. Alam nyo ba, marami na akong nabasa, wala nang gusto na estado sa buong United States of America na magtayo ng katulad nitong hub AI sa kanilang lugar. At sinuri na rin po yan ng agham at ng mga kababayan natin. Alam nyo ba na as of today, 40 million Filipinos ang walang sapat na tubig na maiinom, potable water. At dito po sa atin, hindi lingid sa inyo hindi ba meron nga tayo ngayong Super El Nino? Yeah. Kaya po yung mga masin na yan, kailangan po niya ng napakaraming tubig, napakaraming enerhiya. Kaya ngayon, pansinin niyo po, ang daming mga tinatayong solar at katunayan po sa Gapan at sa Bulacan, yung Mtera, yan po ay magsisilbi dito sa pinag-uusapan natin na proyekto nila sa lalawigan ng Tarlac. Kaya ang sabi nga po ni Claire Castro nung isang araw, yung daw pong pumirma mga mangmang. Yan po ang problema, undermining ng ating mga kababayan at katulad po ng ginagawa ng NTF-ELCAC sa mga eskwelahan na ang sinasabi nila madali raw mauto, mabilog, maidihan yung mga kabataan natin at estudyante. Huwag daw maniniwala sa mga makabayan, sa bayan, etc. Ang mga kabataan po natin, hindi yan mangmang. Matatalino po yan, nag-iisip, nag-aaral, at lumalahok para sa pagbabago. Ang gusto po nila, status quo, bilyonaryo sila, pero tayo, naghihirap. Kaya, panliling lang. At yung pong mga pangako na investment, sorry, alam niyo ba nung panahon ni Duterte, di ba, nung after niyang mag-visit sa China, more than $11 billion investment o ano actual, di ba? Wala pang 3 bilyon nung panahon na yon. Kaya po, ulitin ko, kailangan po nating magsuri, pumilos at magkaisa dahil po ang nangyayari ngayon, ang gobyernong kasalukuyan, kung meron pong number 1 terrorist sa pahayag ng iba't ibang panig ng mundo, merong number 1 puppet, no other than BBM. Kaya ito po, ang sabi nila, pinag-aaralan pa raw, pero hindi ba done deal? Sabi ko nga, done deal, study later. Hindi pwedeng ganon. Kaya po, binabati ko yung mga taga-Tarlac, taga-Central Luzon, sa kanilang pagkilos. Tapos alam mo, nalaman ko rin nung na-meet ko yung mga katutubot magsasaka, doon sa ginagawang mga balikatan exercises, di ba? Merong ulat sila na 10 kalabaw ay tinamaan doon sa military exercises. At eto, hindi ba? Last April and May, from Tacloban City, yung US Tomahawk missiles, Tacloban City Airport, pinasabog nila papuntang dito sa amin sa Central Luzon, sa Nueva Ecija. Isipin mo yon, napakamataong lugar. 2024, yung ginawa nila sa Ilocos Norte, pinasabog yung isang bangka, yung isang barkong luma, air to ground. Kaya po, gusto kong iugnay. Ang kasaysayan po, hindi natin mga kaibigan ng mga Amerikano, kundi Filipino-American War, kinukunan ngayon ng mga raw materials, cheap labor, at yung pong ating mga likas na yaman. Kaya ulitin ko, shutdown, Paksilika. Lupa sa magsasaka, hindi sa Paksilika. Lupa para sa katutubong mamamayan, hindi sa dayuhan. Ito lang last, sir. Kasi sabi mo, done deal. Pero bakit hindi pa rin, sir, na papakita sa atin yung kontrata na pipirmahan daw sa November?
Alam mo, yan ang problema eh. Walang transparency. Kaya nagsabi po ang napakaraming organisasyon, sa Scholastica, Aha. sa Pampanga, Central Luzon State University Student Council, Bulacan State University at marami pang iba na dapat ipakita nila sa ating mga kababayan. At alam mo, gusto nilang madalhin. Pinapast-track nila. Alam niyo ba na, ito po, mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang ginagawa po ng BCDA, binabahay-bahay, sinulatan yung magsasaka at mga katutubo na ibenta ng 30 pesos per square meter, meaning 300,000 pesos per hectare. Sabi ko nga, doon sa isang panayam, kumain kami ng goto, 50 pesos. Yung lupang 1 metro kwadrado, 30 pesos. Hindi pa makakabili ng goto. So, ano ibig kong sabihin? Divide, enroll, conquer, iniisa-isa para takutin yung mga kapatid nating mga magsasaka at saka katusubong Aita sa lalawigan ng Tarlac. At binabati ko po sila sa kanilang pagtindig dahil para sa kanila at para sa magsasaka at katutubo, ang lupa ay katumbas ng buhay dahil sa lupa nanggagaling ang pagkain at kabuhayan. Pangalawa, sa lupa nakatayo ang aming mga tirahan. Kaya po hindi ito pag-unlad at ang masusunod dito ay ang mga dayon. Kaya bago po dumating si US President Donald Trump sa darating na Nobyembre, kailangan po nating kumilos at magkaisa kasi po sabi nga po natin, daig ng maagap ang masipag. Kasi po, delikado, hindi lamang kami dito sa Luzon, kundi Luzon, Visayas at Mindanao kapag ka natuloy itong Paxilica project ng Estados Unidos. Sige, Ka Danilo o Ka Daning, Danilo Ramos. Daghan kayong salamat. Maraming salamat, sir, sa mga pagbibigay nyo ng inyong mga pananaw regarding sa mga usapin ngayon sa ating bansa. Sa susunod, sir, sana'y makasama pa rin kayo namin, sir, sa mga programa dito sa Bombo Radio. Again, daghang salamat, sir. Maayong gabi. Okay, magandang gabi po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Iba yung magpunyagi, kumilos at magtagumpay. Mabuhay po kayo. Si Danilo Cadaning Ramos, mga kabombo, presidente sa kilusang magbubukid